Si Olivia ay isang taunang lalaki, na naging ulila matapos mapanood ang kanyang ina na pinagtulungan ng isang grupo ng mga salamangkero. Upang ipaghiganti ang kanyang ina, pumasok si Olivia sa Magic Academy habang nagpapanggap na mahina sa kabila ng pagiging isa sa pinakamalakas na magician sa mundo. Ang nanay ni Olivia ay napakabait, maalaga, at napakaganda niya. Nais niyang baguhin ang lipunan upang gawin itong isang mas mahusay na lugar, ngunit siya ay pinagkanulo ng kanyang matalik na kaibigan. Hinabol siya ng kanyang mga kasama at gumamit ng ilang spells, tinitiyak na mararamdaman niya ang lahat ng uri ng sakit. Buti na lang at nailigtas siya ng best friend niyang si Emilia. Dinala siya ni Emilia sa isang underground passage, at pagkatapos ay tinusok siya doon. Rule number 1, huwag magtitiwala kahit kanino. Simula noon, si Olivia ay inampon ng kanyang mga lolo't lola, na nagsanay sa kanya na gumawa ng isang magandang bagay at maghayganti sa babaeng iyon, si Emilia. Pagkatapos maging 15 taong gulang, nag-enroll si Olivia sa Kimberly Academy, ang pinaka-prestihiyosong magic academy sa mundo. Alam na prestigious sila dahil may nagsasalita silang bulaklak sa entrance. Pumasok siya sa academy hindi dahil sa gusto niyang matuto pa ng magic, kundi dahil ang mga tumapos sa kanyang ina ay mga guro sa paaralang iyon, sina Varga, Francine, Enrico, Dominic, Barbara, at Emilia, na kilala bilang Esmeralda, at ang headmistress ng Kimberly Academy, ay nasa kanyang hit list. Iniisip ni Olivia ang pangakong ginawa niya na pagbayaran ng mga guro ang ginawa nila. Dumaan siya sa gate ng akademya, at sinalubong siya ng isang bulaklak na nagsasabi sa kanya na walang negosyong maaaring gawin sa Kimberly grounds. Sinasabi sa kanya ng bulaklak na ang tanging paraan para makakuha ng paghihiganti ay ang makakuha ng Victory Royale, ngunit kailangan din niyang makakuha ng magandang posisyon sa akademya, dahil 80% lang ng mga estudyanteng nag-enroll sa academy ang nag-graduate, habang 20% sa kanila ay natupok ng sarili nilang mahika. Habang naglalakad si Olivia patungo sa seremonya, nakilala niya ang mga side character sa kwento at mabilis siyang nakipag-ugnayan sa kanila. Ang isa sa mga mag-aaral ay isang samurai na nakakakuha ng kanilang pansin sa kanyang kasuotan at palakaibigan na kilos, kaya napatigil silang lahat at tumitig. Nagtataka si Olivia kung bakit siya huminto dahil hindi naman niya type ang dalaga, pero lahat sila ay nakatitig sa kanya kahit wala naman siyang ginawa. Sa tingin niya ay maaaring sa damit niya or dahil sa isang bagay na nararamdaman niya sa kanyang puso, tulad ng premonition or kapalaran. Tumalikod ang babae at nagpakita siya ng nakangiti, at ang iba pa sa mga estudyante ay tumuloy sa school building. Dumating silang lahat sa seremonya kung saan mayroong parada ng mga mahiwagang nilalang. Naisip ng isang babae na nangangalang Kathy na mali para sa isang troll na mapabilang sa mga mahiwagang nilalang na naglalakad sa parada. Isang lalaki na nagngangalang Guy ang nagsabi sa kanya na ayos lang dahil isa itong troll, ibang species sa tao. Ang ilang mga troll ay umaatake sa mga tao at ang ilang mga tao ay nagpapaamo, at nagsasanay sa kanila upang pagsilbihan sila. Nagalit dito si Kathy dahil naniniwala siyang mabait na nilalang ang mga troll, at agresibo lang sila dahil sinasalakay ng mga tao ang kanilang teritoryo. Nagtatalo si Guy na ang mga troll sa kanayunan ay sumisira ng mga bukid taon-taon. Tinatanong niya kung okay lang sa mga troll na salakayin ang mga teritoryo ng tao. Nakipagtalo si Kathy na ang kapirasong lupa na iyon ay dating pag-aari ng mga troll. Nainis sa kanilang mga argumento, pinigilan sila ng isang estudyanteng nagngangalang Peter na makipagtalo pa at sinabihan silang dalhin ito sa ibang lugar. Humingi ng paumanhin ang dalawang estudyante, at hinayaan si Peter na ipagpatuloy ang kanyang pagbabasa. Sinusubukan niyang matuto ng higit patungkol sa mga nilalang. Tinitingnan niya ang mga ito at ikinukumpara sa mga nakikita niya sa kanyang libro. Sinabihan ni Olivia sina Kathy at Guy na pag-usapan ang bagay na iyon mamaya, at kilalanin muna ang isa't isa. Sumang-ayon silang dalawa at nang magpapakilala na si Kathy, nataman siya ng spell. Ang spell ay ginawa ng isa pang estudyante, na nagpa-autopilot sa mga binti ni Kathy. Sina Olivia, Guy, at Peter ay nalilito at sinabi sa kanya na huwag tumakbo sa parada. Gayunpaman, hindi niya makontrol ang sarili. Sinabi niya sa kanila na sinusubukan niyang huminto, ngunit kusang gumagalaw ang kanyang mga paa. Hinahabol ni na Olivia at Guy si Kathy para pigilan siya, habang si Peter ay nakatayo roon na tila naguguluhan sa nangyayari. Nilapitan siya ng isang babae na nagngangalang Micaela, na nagtanong sa kanya kung may mali.
Hindi pa alam ni Peter, ngunit hindi nagtagal ay napansin nila ni Micaela na naglalakad ang troll patungo kay Kathy. Nagmamadali si Micaela para tulungan din si Kathy. Hindi naiintindihan ni Peter kung ano ang nangyayari, ngunit napipilitan siyang tumulong dahil sa panggigipit ng mga kasamahan at hinahabol si Micaela. Habang patuloy na tumatakbo si Kathy, nawala ang spell at huminto siya sa pagtakbo sa harap mismo ng troll at nag-activate ang magnet sa likod niya. Si Olivia at Guy ay lalong nag-aalala tungkol sa kanya, at sinubukang tumakbo ng mas mabilis. Lumapit ang troll kay Kathy at itinaas ang kamay para hampasin si Kathy, ngunit may boses na sumigaw dito na huminto at agad na huminto ang troll. Ang samurai, na ang pangalan ay Nanaka, ay lumabas sa harap ng troll at tinanong si Kathy kung kaya niyang tumakbo, ngunit hindi kaya ni Kathy. Sinabi sa kanya ni Nanaka na manatili kung nasaan siya, habang nakikipagharap siya sa troll. Inilabas niya ang kanyang espada at handang lumaban. Dumating si Olivia at ang iba pang mga estudyante na may hawak na espada, handang lumaban din. Sa tingin nila, hindi magandang ideya ang pakikipaglaban ni Nanaka sa troll at nagpasya silang akitin ang atensyon ng troll. Itinaas ni Micaela ang kanyang espada at gumamit ng spell kung saan nakuryente ang troll, ngunit ang troll ay ganap na matibay. Sa halip, nagpasya silang gawin ito ng magkasama, ngunit pinigilan sila ni Olivia. Sa tingin niya ay hindi nila ito magagawa, kahit na gamitin nila ang kanilang mahika ng magkasama. Nagagalit si Guy dahil ayaw niyang makitang masaktan lang si Nanaka. Gumawa si Olivia ng isang plano, at hiniling sa kanila na gumamit ng mahika ng hangin. Hinihiling niya sa kanila na lumikha ng isang malakas na hangin at i-target ang troll sa ulo nito. Sinabi sa kanya ni Micaela na ang isang wind spell lamang ay hindi sapat. Sumigaw si Olivia na walang sapat na oras para sayangin at gawin na lang nila ang sinasabi niya. Sumasang-ayon sila at bumubuo ng sapat na hangin. Sumunod si Olivia sa pamamagitan ng paghagis ng ibang spell, na ginagawang isang dragon ang hangin sa likod ng troll. Ang dragon ay gumawa ng isang malakas na ingay, na nilikha ni Olivia gamit ang isang random na malakas na ingay upang maging tunog ito tulad ng isang dagandong ng dragon. Naririnig ng troll ang dragon sa likod nito at napalingon sa likod na natatakot. Lumilikha ito ng pagkakataon para tumakas sina Nanaka at Kathy, ngunit sinabi ni Nanaka na hinihintay niya ang pagkakataong ito sa buong buhay niya at ginagamit ang pagkakataong ito para atakihin ang troll. Tumalon siya, at habang naghahanda siyang hampasin ang troll, ang kulay ng kanyang buhok ay nagiging puti, na nagpapahiwatig ng kanyang puting kapangyarihan. Matagumpay niyang natama ng troll sa ulo nito at ang troll ay nagkaroon ng matinding tama sa ulo, na tumapos kaagad sa troll, at lahat sila ay nagalak na natalo ang troll. Pagkatapos, pakiramdam ni Nanaka ay namamanhid ang kanyang mga kamay dahil sa husay na ginamit niya sa troll. Sinabi niya kay Kathy na babuhitan siya kapag gumaling ang kanyang mga kamay. Pinasasalamatan ni Nanaka ang iba pang apat na mag-aaral sa pagtulong sa kanya, sa pamamagitan ng paglikha ng isang pambungad at papuri sa kanila para sa kanilang spell, na inamin niyang halos natakot siya. Nagpatuloy ang seremonya ng pasukan at pumasok ang mga estudyante sa loob ng gusali. Kausap ni Olivia si Nanaka at inamin niyang wala siyang plano nang tumayo siya sa harap ng troll kanina. Sinabi ni Nanaka na ang espada na ginamit niya ay walang kahit na anumang talent, kaya't magiging mahirap para sa kanya kung hindi dahil sa kanilang tulong. Sinabi sa kanya ni Olivia na siya ay naging walang ingat dahil kung nabigo ang kanilang spell, siya ay nasawi. Masayang inamin ito ni Nanaka at sinabing iniligtas nila ang kanyang buhay sa kanyang unang araw sa paaralan, na nangangahulugan na magiging kasintahan siya ni Olivia nang walang dahilan. Hindi maintindihan ni Olivia ang kanyang iniisip ngunit humanga siya sa kasanayang ginamit niya. Iniisip niya kung kailan nagbago ang kulay ng buhok nito, na naging malakristal, na nagpapahintulot sa mga magic particle na madaling dumaloy dito. Ito ay nagpapahiwatig ng malakas na sirkulasyon ng mana sa loob mismo ng katawan, kaya sa pangkalahatan, para siyang Gojo Saturday Uro ngunit babae. Pagkatapos, nakilala ng mga estudyante ang isa sa mga guro, si Gary, na nagtatanghal ng punong babae, si Emilia. Si Emilia ay gumawa ng isang malakas na pagpasok na sinamahan ng kanyang mahika, na nagiiwan sa mag-aaral na ganap na nabalisa, na tila nag-teleport lang siya. Inaanyayahan niya sila sa akademya at ipinaliwanag kung ano ang kanilang gagawin doon. Ang mga prioridad ng paaralan ay kalayaan at mga resulta, na nangangahulugan na kung sila ay masawi, ito ay isang isyu sa kasanayan.
Iyan ang dahilan kung bakit 80% lamang ng mga mag-aaral ang nakakapagtapos, habang ang iba pang 20% ay hindi nakakagraduate. Nagbuhos siya ng likido sa isang baso para ipakita ang isang mag-aaral na ang mahika ay nawalan ng kontrol, at sinisira sila. Ipinaliwanag niya na ang mga tao ay nagiging balisa lamang kapag nawalan sila ng kontrol sa kanilang mahika, at sinasaktan ang kanilang sarili or kapag nagpatawag sila ng isang bagay na nagdadrag sa kanila pabalik sa kung saan ito nanggaling. Ang ilan sa kanila ay nasasawi matapos mabali at magtangkang tumapos sa kapwa estudyante. Ang mga estudyanteng ito ay sinasabing napakasama at hindi sila magtatagal ng 1 minuto sa isang Call of Duty na laro. Pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang mga daliri upang buhatin ang mga mag-aaral, at inihatid sila sa silid ng bangkot at sinabihan silang umupo at magsaya. Nakita ni Olivia ang ibang mga estudyanteng kasama niya sa labas at napagdesisyonan nilang lahat na maupo. Nagsisimula silang magpakilala, simula kay Micaela, ang panganay na anak na babae ng pamilyang McFarlane at karaniwang produkto ng nepotismo. Hiniling niya sa kanyang mga kaibigan na tawagan siyang Kele at nagbiro si Guy tungkol sa kanyang hairstyle na sinabi niyang kahit sino ay malulugod na mahimatay sa unang pagkakataon na makita sila. Sumunod ay si Kathy, at nagpapasalamat siya sa lahat ng tumulong na iligtas ang kanyang buhay. Tinanong nila siya kung bakit siya biglang tumakbo, ngunit hindi niya rin alam kung bakit at ipinapalagay na maaaring may gumagawa ng kalokohan. Sinabi sa kanila ni Micaela na dapat nilang pag-usapan ito mamaya at magsaya pansamantala. Tinanong niya si Guy para sa kanyang pangalan at ipinakilala niya ang kanyang sarili. Siya ay mula sa isang pamilya ng mga mahiwagang magsasaka, at ipinagmamalaki ang tungkol sa maraming kaalaman tungkol sa mga mahiwagang gulay na parang lasang karne. Ang isang vegan ay hindi malalaman ang pagkakaiba nito. Sunod na ipinakilala ni Peter ang kanyang sarili, at sinabi niya na hindi maaaring gumamit ng magic ang kanyang mga magulang, ngunit maaari siyang maging isang maaasahan na karakter sa anime. Ngunit hindi sila naniniwala sa kanya. Pinuri siya ni Micaela sa pag-enroll bilang isang ordinaryong tao dahil malamang na mahirap makapasok sa paaralan, ngunit hindi ito ikinatuwa ni Peter at sinabi sa kanya na wala siya roon para makipagkaibigan. Nandito siya para maging masungit na side character. Nalaman niyang nakatingin sa kanya si Olivia at kino-question ang kanyang intensyon. Sinabi sa kanya ni Olivia na pinahahalagahan lang niya ang librong binabasa niya. Natutuwa si Peter na malaman na alam ni Olivia ang libro, at inamin ni Olivia na nabasa niya ito at nagustuhan niya ito. Si Peter ay nasa sabik at nagsimulang magsalita tulad ng isang alpha male tungkol sa maliliit na kwentong kasama sa aklat pagkatapos ng bawat kabanata, ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na ang iba ay nakatingin sa kanya ng may pagkamangha at nahiya siya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Olivia na magpakilala, at ginawa iyon ni Olivia, na sinasabi na mayroon siyang mga nakatatandang pinsan na nag-aaral sa academy at sila ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Pinupuri siya ni Micaela para sa kanyang spell ng boses ng dragon mula kanina, at ipinahayag ni Olivia na ibinabahagi lang niya ang kanyang panloob na kapangyarihan, at masaya siya na nakatulong siya. Ang huling magpapakilala ay si Nanaka. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at nagsimula sa pagsasabing ipinanganak siya sa isang pamilyang samurai, at nakarating lamang siya sa paaralang ito sa pamamagitan ng kapalaran. Ipinaliwanag niya na ang lahat ay nangyari sa panahon ng digmaan sa kanyang bansa. Pinamunuan niya ang 200 lalaki laban sa isang hukbo ng 50,000 mga kaaway. Tinapos niya ang marami sa kanyang mga kaaway hanggang sa matagpuan niya ang sarili niyang mag-isa sa kampo ng kalaban. Pupunta siya para sa buhay ng pinuno ng kaaway, ngunit pinigilan siya ng kanyang anak, ang pinakamalakas na mandirigma sa angkan. Sandali niya itong pinigilan, ngunit pinutol siya nito at pinuntahan ang kanyang ama. Hiniling niya sa pinuno ng kaaway na payagan siyang labanan ang kanyang anak nang hindi niya alam na pinaslang niya ito. Naging emosyonal ang pinuno ng kalaban dahil hindi man lang siya naglaan ng oras na kilalanin ang kanyang anak at pinaslang ito nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay nagpa siya ang pinuno na maghayganti sa kanya sa pamamagitan ng pagpaslang sa kanya sa lugar nang hindi tinatanong ang kanyang pangalan. Sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na labanan siya hanggang sa kasawian, at sinusugod siya ng mga lalaki, ngunit biglang tumigil ang kanilang mga sandata dahil sa Infinity Void ni Nanaka. Biglang nagpakita ang isang salamangkero at ipinaliwanag na interesado siya sa kanyang talento at potensyal, at hindi niya nais na masawi siya doon bilang isang walang pangalan na mandirigma.
Sinabi ni Nanoka na ang mage ay pinangalan ng McFarlane, at siya ang nag-imbita sa kanya na sumali sa paaralan. Nagulat si Micaela dahil McFarlane din ang apelyido niya. Kinukumpirma ni Nanoka na mayroon din siyang katulad na hairstyle. Napagtanto ni Micaela na ang kanyang ama ang nag-imbita kay Nanoka sa paaralan, dahil siya ay isang part-time na guro doon. Iniisip ni Peter na si Nanoka ay dapat na kumuha ng parehong uri ng pagsusulit katulad ng kanya upang matanggap sa paaralan, ngunit itinanggi ito ni Nanoka. Ipinaliwanag ni Micaela na ito ay dahil ang isang guro sa Kimberly ay maaaring magrekomenda ng isang mag-aaral. Dahil dito, napahiya si Peter at medyo naninibugo dahil hindi siya inirerekomenda. Naghanda si Olivia at lumabas kung saan pakiramdam niya ay napakakapal ng mana particles sa area ng school. Naglakad-lakad siya at nakarating sa isang fountain kung saan nadatnan niya si Nanoka na naliligo sa lumang pampublikong paligan. Nahihiya siya at gumamit ng spell para matakpan ang lugar para walang ibang makakita sa kanya maliban sa kanya. Pinagsabihan niya ito na naliligo sa isang fountain na nakikita, ngunit hindi maintindihan ni Nanoka kung ano ang problema. Sinabi niya sa kanya na nililinis niya ang kanyang sarili mula sa digmaan na kanyang sinalihan bago siya pumasok sa paaralan. Tinanong siya ni Olivia tungkol sa mga peklat sa kanyang likod, at sinabi niya sa kanya na nakuha niya ang mga ito sa digmaan. Lumingon siya para tingnan siya at naalala niya ang isang katulad na sandali na kasama niya ang kanyang ina. Sinabihan ni Olivia si Nanoka na dalisayin ang sarili dahil baka may agad na makakita sa kanya. Sinabi ni Nanoka na siya ay tapos na, ngunit pagkatapos ay nalaman na hindi siya nagdala ng tuwalya upang matuyo ang kanyang sarili. Nagudyok ito kay Olivia na ialok sa kanya ang kanyang jacket, at pinasalamatan niya ito sa pabor. Iniisip ni Olivia kung paano siya isang inosenteng babae, ngunit ang peklat sa kanyang katawan ay sobrang dami. Ang mga estudyante ay nagkukumpulan para sa klase, kasama si Nanoka na ngayon ay nakasuot ng kanyang uniforme. Hindi mapigilan ni Olivia ang pag-iisip tungkol sa kanya kanina sa fountain, dahil hindi niya nagawa ang isang dapat gawin ng isang alpha male. Mabilis na pumunta ang mga estudyante sa kanilang unang klase, na isang sword art class. Ang guro ay si Gary. Ipinaliwanag niya kung paano gumagana ang isang sword technique na tinatawag na one step one spell distance. Hinihiling niya ang dalawang estudyante na magboluntaryo, at ipakita ito sa isang tunggalian. Nag-volunteer agad si Nanoka, at nag-volunteer naman si Olivia kapag nakita niya ito. Dinala sila ng guro sa isang maliit na ring, kung saan sila maglalaban habang nanonood ang ibang mga estudyante. Bago sila magsimula, nag-spell si Gary sa kanilang mga espada para maging ligtas sila. Ito ay para hindi magkasakitan ang mga estudyante habang nagsasanay. Kung sakaling alisin ng isang estudyante ang spell para saktan ang isa pang estudyante sa panahon ng tunggalian, sila ay parurusahan. Ipinaliwanag ni Gary na walang limitasyon sa oras, at matatapos ang laban kapag ang isa sa kanila ay nagdulot ng isang mapanganib na atake sa ulo or katawan sa kanilang kalaban. Hiniling ni Nanoka kay Olivia na magkaroon ng marangal na laban sa kanya, at pumayag si Olivia. Gayunpaman, hindi niya iniisip na dapat siyang gumamit ng magic sa labanan dahil hindi ito nagagamit ni Nanoka. Iniisip niya na maglalaro lang siya, bibigyan siya ng partida bago ito tawagan sa isang araw, ngunit nang magsimula ang laban, agad na ginagamit ni Nanoka ang lahat ng mayroon siya. Napagtanto nito si Olivia na mali siya sa paglalaro nito ng cool. Hinatake niya siya, at pinilit niyang ginamit ang kanyang mahika upang makatakas sa kanyang pag-atake. Sinusubukan ni Olivia na iwasan ang bawat pag-atake na ibinabato sa kanya ni Nanoka. Sinusubukang i-deflect ang mga pag-atake sa halip na harangan ang mga ito, ngunit hindi tumitigil si Nanoka sa pag-atake. Iniisip ni Olivia kung paano pinaslang ni Nanoka ang mga tao noon, at kung paano niya ginamit ang parehong espada na ginagamit niya laban sa kanya. Nagtataka siya kung gaano karaming tao ang napaslang niya, ngunit habang iniisip niya, sinusundan siya ni Nanoka. Hinaharangan niya ang kanyang pag-atake, at may ibinubulong siya. May naalala si Nanoka tungkol sa lugar at nagsimulang umiyak. Ayaw ni Olivia na umiiyak siya. Gusto niyang panaasan ang mga luha nito sa lahat ng mayroon siya. Inayos niya ang posisyon ng kanyang espada, at pinasalamatan siya ni Nanoka para sa kanyang pag-aalala, na nakangiti sa kanya. Biglang naging isang tunay na labanan ang practice duel hanggang sa masawi ang isa sa kanila, ngunit bago pa nila magawa ang anuman, pinigilan sila ni Gary. Sinabi niya sa kanila na ihulog ang kanilang mga espada dahil hindi iyon bahagi ng strip.
Nasira nila ang mga panuntunan ng Kimberly Academy nang ihagis nila ito sa kanilang mga espada nang hindi nila sinasadya. Iniisip ni Olivia kung ano ang gagawin niya. Para siyang wala sa sarili. Hiniling ni Gary sa kanila na pumunta at magpahinga para sa natitirang bahagi ng klase. Sa kanilang pag-alis, si Nanaka ay tumakbo pagkatapos kay Olivia upang sabihin sa kanya na ang tunggalian ay ang pinakakasiya siyang bagay kailanman. Nanghihinayang siya na hindi nila ito natapos, gayunpaman, at sinabi sa kanya na dapat niyang ihinto ang pagsunod sa kanya. Hiniling niya kay Olivia na kalabanan siya muli kapag nagkaroon sila ng mga tunay na espada, wala nang pagpipigil ng lakas sa susunod. Gayunpaman, tumanggi si Olivia dahil ayaw niyang makipaglaban sa isang malakas na sword-fighting girl tulad niya. Tinanong niya kung bakit, at sinabi ni Olivia sa kanya na hindi niya kailangang bigyan siya ng dahilan, ngunit inamin niya na ayaw niyang tapusin siya at ayaw niyang tapusin siya nito. Lumayo siya, iniwan siya, at nagsimula siyang umiyak, nagtataka kung bakit sinasabi ni Olivia ang kanyang isyu sa kasanayan. Sa panahon ng lunch break, ang mga mag-aaral ay magkakasamang nakaupo at pinag-uusapan ang kanilang naunang klase ng spyology, na puno ng mga sorpresa. Ang klase ay pinangunahan ni Francine, na minamaliit ang mga estudyante at sinabi sa kanila na ang tanging kailangan ng mga salamangkero ay ang kanilang mga wand at wala ng iba pa. Ang gusto niyang ituro sa kanyang mga mag-aaral ay kung sakaling tawagin nila ang kanilang sarili na isang salamangkero, dapat lamang nilang lutasin ang kanilang mga problema sa pamamagitan ng salamangka, tulad ng ipinakita niya sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga pamilyar sa kanyang wand. Nararamdaman ni Guy na ang mga klase sa umaga ay puno ng mga sorpresa, at kababalaghan kung ano ang mangyayari sa kanilang susunod na klase, ang mahiwagang biology, na ikinatuwa ni Kathy. Si Nanaka ay mukhang malungkot pagkatapos ng insidente kay Olivia, at hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa iba. Sa buong araw, si Olivia at ang grupo ay dadalo pa sa dalawa pang klase. Ang una ay ang magical biology na itinuturo ni Varga, na nagtaksil sa ina ni Olivia. Sinabi niya kaagad sa kanila na itapon ang kanilang pagmamahal sa mga cute na mahiwagang hayop dahil pag-aaralan nila ang mga ito, hindi makikipagkaibigan sa kanila. Ang pangalawang klase ay Magical Engineering, na itinuturo ni Enrico. Kinabukasan sa Sword Art class, tinanong ng mga estudyante si Gary kung maaari siyang gumamit ng Spellblade. Naisip ng guro na tatanungin ito ng mga estudyante sa lalong madaling panahon, kaya ipinaliwanag niya ito sa kanila. Mayroong isang partikular na uri ng sword art na tinatawag na Spellblade. Ang Spellblade ay isang ultimate technique na, kapag ginamit sa loob ng isang hakbang isang distansya ng spell, tatapusin ang isang kalaban ng walang kabiguan. 6 na tao lang ang maaaring gumamit ng Spellblade sa mundo, na ginagawa silang pinakamalakas. Maraming mga tao ang nagsisikap na lumikha ng iba pang mga Spellblade at ang iba ay nagsisikap na mag-imbento ng mga paraan upang talunin ang mga umiiral na, ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Ang 6 na Spellblade ay isang sikreto, at kung paano gumagana ang mga ito or kung sino ang maaaring gumamit ng mga ito ay hindi alam ng publiko. Ito ay humantong sa ilang mga tao upang maniwala na ang mga Spellblades ay talagang isang napakalaking kalokohan na pinapaalam sa publiko ng malaking magic. Nang maglaon sa araw na iyon, nakarinig ang mga estudyante ng tsismis tungkol sa isang labyrinth sa ilalim ng paaralan, at sina Olivia, Peter, at Micaela ay pumunta upang siyasatin ito. Sinasabi ng tsismis na ang labyrinth ay nagsisimulang sakupin ang gusali ng paaralan sa gabi. Narating ng 3 estudyante ang lugar kung saan nagsisimula ang labyrinth ngunit nakahanap sila ng dead end. Gayunpaman, 1 segundo mamaya, ang lugar ay nagbabago, at ang labyrinth ay nagpapakita sa kanilang paligid. Namangha si Micaela sa napakalayo ng paggalaw ng labyrinth sa paaralan kahit papalubog na ang araw. Sinabi ni Olivia sa kanya at kay Peter na ang mga bagong mag-aaral na naliligaw doon ay isang bagay na nangyayari sa lahat ng oras, ngunit hindi sila dapat mag-alala. Dapat may mga instructor at upperclassmen na nagpapatrolya sa lugar. Nakarinig sila ng boses ng babae, na nagpapahayag ng kaligayahan na merong mga estudyante, na ikinatuwa ni Peter at nilapitan ito. Mabilis na sinabihan siya ni Olivia na huminto, nang makita niya ang isang babae na ang pangalan ay Ophelia. Nagkomento siya tungkol sa kung gaano ka-cute ang 3 bagong estudyante, at kung paano niya kakainin ang mga ito tulad ng isang masarap na pagkain. Nilapitan siya ni Olivia at tinanong kung siya ay isang upperclassman, at sinabi niya na oo, na kinumpirma ni Ophelia.
Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanila, na ikinagulat ng mga estudyante nang marinig ang kanyang apelyido na Salvadori. Isang lalaking estudyante ang nagpakita sa likuran niya at sinubukan siyang yakapin, ngunit sinaktan niya ito ng isang dengue spell na nagpapabagsak sa kanya. Hinihiling niya sa ibang mga estudyante na huwag siyang pansinin dahil kailangan niya ng disiplina. Ipinakilala ni Olivia ang kanyang sarili at ipinahayag na alam niya ang tungkol sa kanya. Nabasa niya ang kanyang thesis sa mabilis na pag-unlad mula sa kanyang mga kasanayan, na sa tingin niya ay kahanga-hanga dahil ito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Gusto ni Ophelia na alam niya ang tungkol sa kanya at naglalabas siya ng mabangong amoy, na nagpalakad kay Peter patungo sa kanya. Mabuti na lang at pinigilan siya ni Micaela, at tinakpan ang bibig at ilong para pigilan ang paglanghap nito. Si Peter lang ang naaapektuhan, kaya nag-iisip si Ophelia kung kaya ba ng iba na tiisin ito. Sinabi niya sa kanila na hindi sila dapat magalit dahil ito ang takbo ng kanyang katawan. Siya ay naglalabas ng mabangong amoy sa pamamagitan lamang ng paghinga. Sinabi niya sa kanila na huwag siyang labanan, ngunit tinanggihan ni Olivia ang kanyang imbitasyon. Sinabihan niya sina Micaela at Peter na tumakbo, na ikinagulat ni Ophelia. Tumakbo sila sa labyrinth at maya-maya ay nakahanap sila ng daanan kung saan sila napahinto ng isang web ng mga buto na nakaharang sa kanilang daan. Lumapit ang isang lalaki at sinabihan silang bigyan ng ilang oras si Ophelia dahil siya ay isang malungkot na babae. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Cedric, isang 5th-year student na mukhang matagal nang nakagraduate. Sinabi niya sa kanila na siya na ang bahala sa kanila kung hindi nila gusto si Ophelia. Sa sandaling iyon, dumating si Ophelia mula sa likuran, na binanggit ang mga ito na napakawalang modo sa pagtakas sa kanya habang sila ay nag-uusap. Muli silang nataranta, at nagsimulang magpanik si Peter. Hinawakan siya ni Olivia at sinabihan siyang huminahon, ngunit gusto niyang bumunot ng kanyang espada. Sinabihan siya ni Olivia na huminto dahil kung gagawin niya iyon, hindi sila makakalabas. Habang naghihintay sila, sinimulan ni Ophelia na kausapin si Cedric, sinisiraan siya dahil sa paglapastangan sa mga bangkay ng mga taong pinaslang niya. Sinabi sa kanya ni Cedric na ang ginagawa niya ay higit na kasuklam-suklam, dahil tinutukoy siya nito bilang Salvadori succubus. Iniinis nito si Ophelia, at pinagbantaan niya ito, ngunit hindi natatakot sa kanya si Cedric dahil hindi siya mahilig sa mga babae. Siya ay nasasabik lamang sa pakikipaglaban. Ito ay nagpapagalit kay Ophelia at inilabas niya ang kanyang espada, at pinaandar ni Cedric ang kanyang mahika. Pareho silang gumagamit ng summonang spell para gamitin ang kanilang mga beast para labanan ang isa't isa. Sinasamantala ni Olivia at ng grupo ang pagkakataong tumakas. Gayunpaman, hinaranggan muli ni Cedric ang kanilang daan gamit ang bone web. Sa kabilang panig ng web, nagpapakita at lumalapit si Nanaka. Nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ni Cedric at Ophelia, at habang naglalaban sila, si Nanaka ay nakatayo sa harap ng 3 estudyante at sinabihan silang tumakas. Gusto niyang sumali sa labanan, na magiging mahirap para kay Ophelia at Cedric na sundan sila. Nagtataka ang mga estudyante kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi ni Nanaka sa kanila na siya ay isang taong sinadya upang masawi at sa wakas ay nakahanap na siya ng lugar para gawin iyon. Sinenyasan niya silang umalis habang tumatakbo siya sa labanan. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Olivia kung ano ang ibig niyang sabihin at nagpasya siyang sundan siya sa labanan. Sa sandaling iyon, isa pang estudyante, si Irving, ang nagsusunog sa mga halimaw na nakikipaglaban at itinigil ang labanan sa pagitan ni Ophelia at Cedric. Sinabi niya sa kanila na mayroong tamang paraan at maling paraan para mag-recruit ng mga bagong estudyante, at kung hindi sila susunod sa kanyang mga alituntunin, sila ay mananagot sa kanya. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, sinabi niya sa mga bagong estudyante na huwag mag-alala, dahil sisiguraduhin niyang hindi sila masasaktan. Isinusumpa niya ang kanyang titulo bilang student body president ng akademya. Pinahinto niya ang apoy, at nagpakita ang isa pang estudyante at naglagay ng kutsilyo sa leeg ni Ophelia. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Carla, ang 5th-year prefect at matalik na kaibigan ni Irving. Sinabihan ni Irving sina Ophelia at Cedric na bumalik sa kailaliman ng labyrinth, at sasabihin niya sa kanila mamaya kung ano ang magiging parusa sa kanila. Umalis ang dalawa, at humingi ng tawad sina Irving at Carla sa mga estudyante sa ginawa ni Ophelia at Cedric. Katwiran nila, curious lang ang dalawa sa mga bagong dating.
Tinutulungan nila silang makaalis sa lugar ng ligtas kung saan nakikipagpulong ang grupo ni Olivia sa kanilang mga kaibigan na nag-aalala sa kanila. Humingi ng paumanhin si Nonaka kay Kathy, na labis na nag-aalala. Gayunpaman, ginambala siya ni Olivia at hinawakan siya sa kwelyo, tinanong kung mayroon siyang masamang kahilingan. Naiinis siya sa ginawa nito kanina, sinusubukang pagsabihan siya ng maayos ng gusto nitong sumama sa laban ni Ophelia at Cedric. Pinigilan siya ni Micaela at hiniling kay Nonaka na ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanyang aksyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Nonaka na wala na siyang pagnanais na mabuhay pa, na gaya ng sinasabi ng karaniwang mga estudyante. Hindi siya nakakaramdam ng kagalakan sa buhay at ang kanyang buhay ay hindi man lang nakakaramdam ng totoo, parang panaginip lang. Gusto niyang matupad ang kanyang hiling bago matapos ang kanyang buhay. Tinanong siya ni Olivia kung ano ang hiling niya, at ipinaliwanag niya na ang pakikipaglaban para sa paghihiganti ay hindi katuparan, ngunit ang pakikipaglaban sa isang kalaban na gumagalang sa iyo at tumatanggap sa iyo ay mas mahusay. Sinabi niya sa kanila na sa kanyang lumang paaralan sa pakikipaglaban, itinuro sa kanila ang tungkol sa kasiyahan ng pakikipaglaban sa gayong kalaban. Ipaglalaban mo sila hanggang kasawian, kahit na iginagalang mo sila or minahal mo sila. Ito ay isang kasiyasang sandali at pakiramdam kapag makakalaban ang gayong kalaban, at ito ay tinatawag na kaligayahan, or fight for love. Nagulat ito sa lahat, at sumasang-ayon pa si Nonaka na ito ay isang baluktot na ideya. Sinabi niya na naramdaman niya ang sandaling iyon noong nakipag-away siya kay Olivia noong isang araw, ngunit tumanggi si Olivia na labanan siya, na lubos na nakatali sa kanya. Umiiyak siya at ipinahayag kung gaano siya kalungkot na itinulak siya ni Olivia palayo, kahit na siya ay ganap na nababagabag sa ideya na labanan si Olivia hanggang sa kasawian. Ito ay nagpalungkot sa kanya kaya naramdaman niyang nakahiwalay siya sa buhay at gusto niyang masawi. Sinabi sa kanya ni Micaela na kailangang humanap ng bagong paraan si Nonaka upang mabuhay, pagkatapos ay inaaliw siya nito at sinabi sa kanya na hindi siya dapat maghanap ng lugar na masasawi, kahit na umibig siya kay Olivia, na gusto niyang harapin, or umibig sa espadang gagamitin niya sa pagharap sa kanya at vice versa. Nakatingin lang siya kay Olivia na nasa harapan niya. Gusto ng lahat ng naroon na makasama siya dahil kaibigan niya sila. Yung iba naman ay nag-confirm na totoo ito dahil gusto nilang magsaya kasama siya. Hiniling ni Olivia kay Nonaka na ay pangako sa kanya na hindi niya susubukang tapusin ang sarili kahit anong mangyari. Pinipilit din niya itong ay pangako na gagamitin niya ang kanyang espada upang protektahan ang sarili sa halip, at ipinangako ni Olivia na gagamitin niya ang kanyang espada upang tumagos sa kanyang mga depensa. Sumang-ayon si Nonaka at humingi ng paumanhin sa pag-aalala sa kanila. Ipinangako niya sa kanila na hindi na niya tatangkaing itapon ang kanyang buhay, at hiniling sa kanila na turuan siya kung paano mamuhay ng mas mabuti. Kinabukasan, lahat sila ay pumunta sa alchemy class kung saan ang guro ay hindi isang lalaking may metal na braso at binti. Ito ay si Daryl na nagbabala sa kanila na ang mga kemikal at potion na kanilang gagamitin ay lubhang mapanganib. Nagsisimula ang mga estudyante, at agad na nagkamali si Peter. Nakita ito ni Olivia at nabahalin ng magsimulang mag-apoy ang kemikal. Gumagamit siya ng magic spell para ihulog ang palayok kung saan nakalagay ang kemikal. Tinakpan niya ang palayok gamit ang kanyang katawan, at nagkaroon ng maliit na pagsabog ngunit hindi nakapipinsala sa sinuman. Nagulat ang mga estudyante sa klase, at humanga si Daryl. Sinabi niya kay Olivia na nahandle niya ito ng perpekto at tinanong ang kanyang pangalan. Sinabi sa kanya ni Olivia ang kanyang pangalan, at patuloy siyang pinupuri ni Daryl para sa kanyang mga pagsisikap. Gayunpaman, sinabi niya kay Olivia na maingat na piliin ang kanyang mga kaibigan, na nakakainis sa kanya. Pagkatapos ng klase, nakatagpo ni Daryl si Olivia sa pasilyo at hiniling sa kanya na puntahan siya, dahil may pag-uusapan sila. Sinundan siya ni Olivia, at dinala siya ng guro sa isang landas sa isang lugar na may pulang ilaw. Sinabi niya sa kanya na binabawi nila ang pananaliksik ng isang napakatalino na mag-aaral na nasawi dahil sa mga isyu sa kasanayan. Tinanong ni Olivia kung ang estudyante ay natupok ng spell, at kinumpirma ito ng guro. Sinabi niya na ito ang pinakamahusay na kasawian na maaaring hilingin ng sinumang salamangkero. Malaki ang naitutulong nito sa kanila dahil may naiiwan ang mga nasasawi, na tumutulong sa kanila sa bagong pananaliksik, at ang kanilang espiritu ang nagtutulak sa kanila na sumulong.
Habang naglalakad sila, inatake sila ng mga halimaw, na agad namang tinapos ni Daryl. Humanga si Olivia sa kapangyarihan ni Daryl dahil natalo niya ang lahat ng halimaw ng hindi pinagpapawisan. Ngunit sinabihan siya ni Daryl na huwag siyang purihin dahil ang pagiging malapit sa kanya ay hindi magiging isang piling estudyante. Patuloy silang naglalakad at nakarating sa isang kuweba na may magic circle sa gitna, na may mga ilaw na beacon sa paligid nito. Sa gitna ng bilog ay isang light portal, na tinutukoy ng guro bilang isang gate na ginagamit ng mga halimaw upang makapasok. Sinabi niya kay Olivia na ang mga halimaw na nanggaling sa gate ay kumakain sa isa't isa, at ang nakita nila kanina ay ang mga nakaligtas. Naglakad sila palapit sa bilog, at na-deactivate ito ni Daryl. Tinanong ni Olivia si Daryl kung nasangkot ba siya sa troll accident noong unang araw nila sa paaralan. Tinanong siya ni Daryl kung bakit sa tingin ni Olivia ay kasali siya. Ibinunyag ni Olivia na nakahanap siya ng ebidensya na si Daryl ay nagplano kasama ang isang estudyante na atakehin ang troll sa isang tao upang maalis niya ito. Hindi naman ito itinatanggi ni Daryl, at sinabi lang niya na dapat ay espesyal si Olivia para matuklasan iyon. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Olivia kung bakit ginawa ito ni Daryl. Sumagot si Daryl na ginagawa niya ito dahil ang kanyang pinakadakilang pangarap ay alisin ang kawalang-alam sa loob ng sangkatauhan. Mula sa simula ng panahon, ang lipunan ay palaging binubuo ng 1% ng mga henyo, habang ang iba ay nanonood ng mga palabas na tila walang naitutulong sa kanilang buhay. Talagang iniisip ni Daryl na siya ay katulad ni Elon Musk at Bill Gates, at gusto niyang baguhin iyon sa pamamagitan ng pagbabago ng mismong katalinuhan ng tao. Gayunpaman, upang magawa iyon, kailangan niyang kumuha ng mga sample ng demi-human para sa pagsasaliksik, at isa na rito ang troll. Gusto ni Daryl na tulungan siya ni Olivia sa kanyang pananaliksik, dahil sa tingin niya ay walang sariling talento si Olivia. Isa lamang siyang karaniwang mage na hindi nakamit ang anuman. Hindi pinahahalagahan ni Olivia ang pagtatasa na ginawa ng guro sa kanya. Sinabi sa kanya ni Daryl na karapat-dapat pa rin siyang kausapin dahil kaya niyang gawin ang lahat, at magiging magaling siyang katulong. Tinanong siya ni Olivia kung ano ang ginagawa ni Daryl noong unang taon ng 3025 noong ika-8 ng ika-4 na buwan. Hindi napigilan ni Daryl ang tanong, sa halip ay tinanong niya si Olivia kung ano ang alam niya. Ayaw sagutin ni Olivia ang tanong dahil siya ang unang nagtanong. Tinanong ni Daryl kung sa simula pa lang ay tina-target na siya ni Olivia, at napagtanto niyang buhay pa ang ilang kamag-anak ng babaeng pinaslang niya. Nagpapasalamat si Olivia kay Daryl sa hindi pagbabago ng kanyang pagkatao dahil mas madali pa rin itong maput sa kanya. Hinabot niya ang kanyang espada, at hiniling kay Daryl na maghanda dahil nasa loob na sila ng one step one spell distance. Galit na galit si Daryl at bumunot ng kutsilyo. Nagawa niyang atakihin ang leeg ni Olivia, habang hiniwa siya ni Olivia sa katawan. Gayunpaman, binaligtad ni Olivia ang kinalabasan gamit ang pang-apat na spellblade na pinangalan ng Gustavia. Sa kakaibang kapangyarihan ng anime karakter na ito, mapapanood ni Olivia ang bawat posibleng resulta ng laban. Alam niyang mas mataas ang husay ni Daryl kaysa sa kanya dahil sa lahat ng senaryo, at tatapusin siya ni Daryl. Gayunpaman, iniisip ni Olivia na dahil hindi pa nakatakda ang hinaharap at hindi mahulaan, dapat mayroong hinaharap kung saan siya ay nanalo laban kay Daryl. Katulad ng plot ng Avengers, ang kailangan lang niyang gawin para manalo ay hanapin ang isang senaryo kung saan hindi siya mapuputol dahil tiyak na dadalhin siya nito sa hinaharap kung saan siya ay mananalo kay Daryl. Ginagamit niya ang pamamaraan upang mahanap ang posibilidad na gusto niya, at tumakbo patungo dito. Dahil dito, nagawa niyang iwasan ang atake ni Daryl at muling ginamit ang spellblade. Matagumpay niyang naputol ang kamay ni Daryl at ibinaba ito. Tinanong niya si Daryl kung bakit siya nakatayo lang doon sa halip na tumakas. Iniisip ni Daryl ang spellblade ni Olivia at nalilito dahil ito ang ultimate spell ng ina ni Olivia. Hindi niya maintindihan kung paano niya ito nagagamit dahil dapat nawala na ito 7 taon na ang nakakalipas. Sumagot si Olivia na may ilang bagay na inalis ni Daryl sa kanyang ina, ngunit may ilang bagay na hindi niya nakuha. Doon napagtanto ni Daryl na ang babaeng pinaslang niya ay ang ina ni Olivia. Kinumpirma ito ni Olivia, sinabing buti na lang at hindi siya kamukha nito dahil masisira ang mga plano niya. Sinabi niya kay Daryl na ang isang pain spell ay maaari lamang magparami ng sakit na naranasan ng caster, kaya't sisiguraduhin niyang ipapadama kay Daryl ang parehong sakit na ginawa niya sa kanyang ina.
Ang tanging paraan para pigilan ito ay kung sasabihin sa kanya ni Daryl ang mga tamang salita. Kung hindi sasabihin ni Daryl ang mga salitang iyon, papahirapan siya ni Olivia tulad ng pagpapahirap ni Daryl sa kanyang ina. Nakakatakot ito kay Daryl, at sinabihan siya ni Olivia na magsimulang maghanap ng mga mahiwagang salita para mapatawad niya siya sa kanyang ginawa. Sinubukan ni Daryl na hilingin kay Olivia na maghintay, ngunit gumamit si Olivia ng isang spell upang magdulot sa kanya ng matinding sakit sa loob ng maikling sandali. Tinanong ni Daryl si Olivia kung paano niya magagawa ang ganoong bagay sa sarili niyang guro, at kung gusto niyang kalabanan ang buong paaralan. Hindi siya sinagot ni Olivia, binato niya lang siya ng panibagong pain spell na ikinahadres niya sa lupa at sumisigaw sa sakit. Tinanong ni Olivia si Daryl kung nahanap na niya ang mga salita, ngunit hindi pa handa si Daryl. Humingi siya ng tawad ngunit pagkatapos ay sinisisi ang ina ni Olivia sa lahat ng ito. Ito ang dahilan ng paulit-ulit na pagpapahirap sa kanya ni Olivia. Ang tanging magagawa na lang ni Daryl ay ang paghihirap na walang masabi. Dahil dito, galit na galit si Olivia kaya sinimulan niya itong sigawan para sabihin ang isang bagay. Hindi niya ito pinahirapan kahit sa kalahati ng paraan ng pagpapahirap ni Daryl sa kanyang ina. Lalong nagalit siya sa kanya nang isipin na kinakaya ni Daryl ang ilan sa sakit na ginawa niya sa kanyang ina. Nagsimulang umiyak si Daryl nang hilingin sa kanya ni Olivia na sabihin ang mga salitang hinihintay niyang marinig. Hiniling niya kay Olivia na tapusin siya, at nagpa siya si Olivia na gawin ito. Makalipas ang ilang segundo, sumulpat sa likuran niya ang mga pinsan ni Olivia at nagtanong kung tapos na ba ito. Kinumpirma niya at tinanong si Shalimar, na tinutukoy niyang kapatid niya, na huwag nang lumapit dahil madudumihan siya nito. Tinanong ni Glenn si Olivia kung paano nakahawak ang kanyang katawan sa spellblade, at sinabi sa kanya ni Olivia na 2 beses lang niya itong ginamit at kung gagamitin niya ito sa pangatlong beses siya ay masasawi. Pinagbabawalan siya ni Glenn na gamitin ito ng 3 beses, at sinabing magagamit lang niya ito kapag kinakailangan. Ipinangako niya na siya at ang iba ay tutulong sa pamumuno para sa kanyang misyon. Nagpapakita ang isa pang estudyante at tinutukoy si Olivia bilang kanyang master. Katrina ang pangalan niya at tumutulong siya sa pagtanggal ng katawan ni Daryl. Si Katrina ay bodyguard ni Olivia at nanunumpa ng kanyang katapatan sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, tinawag ni Glenn ang ilang mga kasama upang magtipon sa harap ni Olivia. Binigyan niya siya ng maskara bilang bahagi ng kanyang koronasyon. Nagsuot ng maskara si Olivia at hiniling ni Glenn na pamunuan, at gabayan sila hanggang sa masawi ang lahat ng taong nagtaksil at pumaslang sa kanyang ina. Pumayag si Olivia at nangakong tatapusin ang bawat isa sa kanila. Habang naglalaro pa rin sa kanyang isipan ang alaala ng pagkasawi ng kanyang ina, nagawa niyang ibagsak ang isa sa kanila, ngunit 6 ang natitira at hindi niya hahayaang mabuhay ang mga ito. Pagkabalik, may napansin si Olivia na kakaiba sa pag-uugali at katawan ni Peter, at hiniling na kausapin siya ng pribado. Dinadala niya siya sa isang greenhouse at tinanong kung binago niya ang kanyang kasarian. Kinumpirma ito ni Peter, sinabing na naginip siya at paggising niya, babae na siya. Sinabi sa kanya ni Olivia na mayroon siyang espesyal na uri ng katawan. Sa Magic World, siya ay isang reversee, isang taong maaaring magpalipat-lipat sa pagitan ng mga kasarian. Nagulat si Peter nang marinig ito, ngunit patuloy na sinabi ni Olivia sa kanya na may mga palatandaan, mga bagay tulad ng hindi komportable si Peter sa mga kaibigan ng parehong kasarian, at pakiramdam na hindi komportable tungkol sa kanyang sekswalidad. Gayunpaman, binabati siya ni Olivia dahil ngayon ay maaari na siyang maglantad sa lahat. Pagkatapos ay umalis si Olivia at bumalik sa labyrinth para tingnan sina Glenn at Shalimar. Habang lumilingon-lingon ay nakasalubong niya si Ophelia. Siya ay naging alerto at sinubukang bumunot ng kanyang espada, ngunit huminto nang sabihin sa kanya ni Ophelia na wala siya sa mood ngayon dahil kaya niyang tiisin ang kanyang pabango. Pinaupo niya ito sa kanyang tabi dahil gusto niya nang may kausap. Saglit silang nag-usap at ikinumpara ni Ophelia si Olivia kay Carla dahil pareho sila ng ugali. Pareho silang may tendency na mag-explore ng mga lugar na hindi nila dapat galugarin. Tinanong niya kung ano ang iniisip ni Olivia tungkol kay Carla, at sumagot si Olivia na sa palagay niya ay isang taong nagmamalasakit si Carla sa iba. Gayunpaman, ibinunyag ni Ophelia na libangan niya ito at makikialam siya sa negosyo ng mga tao kung hindi sila mag-iingat sa kanya.
Lumapit siya kay Olivia at pinasalamatan ito sa pakikipag-usap sa kanya, ngunit binalaan siya nito na huwag pumunta sa napakaraming pakikipagsapalaran habang hinahawakan ang mukha nito. Sinabi niya sa kanya na manatili sa gusali ng paaralan at mag-aral tulad ng dapat niyang gawin, lalo na sa susunod na mga buwan, at umalis siya. Pumunta si Olivia para makipagkita sa kanyang mga pinsan. Sinabi ni Olivia kay Glenn kung bakit sila nagkita sa isang kakaibang lugar noong nakaraan, at ipinaliwanag ito ni Glenn. Ang huling pagkikita nila ay kasama nila si Carla. Ipinaliwanag ni Glenn na si Carla ay hindi eksaktong kanilang kasama, ngunit mayroon itong mahabang kasaysayan sa kanya. Sinabi ni Glenn kay Olivia na isipin ang lugar bilang kanyang tahanan at magsanay doon ayon sa gusto niya. Binibigyan nila siya ng tsaa, at sinabi ni Olivia sa kanila na nakatagpo niya si Ophelia sa kanyang pagpunta dito. Gustong malaman ni Shalimar kung saan niya siya nakatagpo, gustong puntahan at makilala siya, ngunit sinabi ni Olivia sa kanya na umalis na siya at sinabi ni Glenn sa kanya na hindi niya dapat subukang habulin siya dahil hindi siya makakahabol. Sinabi ni Glenn kay Olivia na delikado si Ophelia, ngunit matagal na silang magkakilala ni Shalimar kaya napaisip si Olivia kung magkaibigan sila. Sumagot si Shalimar na si Ophelia lang ang tipong mahilig mag-isa. Tinanong ni Glenn si Olivia tungkol kay Nanaka, na sinabi ni Olivia na gumamit ng ikapitong spellblade. Inamin ni Olivia na hindi siya sigurado ngunit sinasabi sa kanya ng kanyang intuition, dahil isa rin siyang hindi perpektong gumagamit ng spellblade. Ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na si Nanaka ay may gusto sa kanya. Nagkomento si Glenn na si Nanaka ay mayroon ding karisma na nakakaakit sa kanya ng mga tao, na nagudyok kay Olivia na magkomento na tinanggap din siya ng Wallace ng kanyang ina. Naaakit din si Olivia kay Nanaka at minsan ay nakatitig sa kanya. Gusto niyang tulungan siya sa anumang kailangan niya. Napangiti si Shalimar at tinanong kung gusto niya siya. Sinabihan siya ni Glenn na manatiling kalmado bago niya masagot si Shalimar. Sinabi niya na ang pakiramdam na iginuhit sa isang bagay ay napakahalaga sa isang salamangkero. Malamang na si Nanaka ay isang taong magpapabago sa mismong asensya ng kung sino siya. Dapat iwanan ni Olivia ang lahat ng nararamdaman na hindi niya maipahayag sa kanyang puso at maging sa kanyang sarili. Dapat siyang manatiling tapat kay Nanaka sa kanyang sariling paraan, at sinang-ayunan ito ni Olivia. Nang maglaon sa araw na iyon, nagpasya si Olivia at ang kanyang mga kaibigan na magkampang sa labyrinth. Binabalaan sila ni Olivia na manatiling ligtas sa lahat ng oras. Nakahanap sila ng magandang lugar upang iset up ang kanilang kampo at magsaya sa oras na magkasama, kumakain ng pagkain, nakaupo sa paligid ng apoy, at nakikipag-usap. May ideya si Micaela na pangalanan ang kanilang grupo dahil pakiramdam niya ay naging sobrang close sila, at hindi pa siya nagkaroon ng isang bagay na espesyal sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ay ang pagbibigay ng pangalan sa grupo ay magpapatagal dito. Sumasang-ayon silang lahat sa kanyang ideya at nag-brainstorming sila para makabuo ng magagandang pangalan. Bumangon si Nanaka at lumakad sa isang pader at binunot ang kanyang espada. Hinihiling niya sa lahat na gawin ang parehong bagay at sinusunod nila ang kanyang kahilingan. Siya ay nagtuturo sa kanila na bumuo ng isang bilog, at iunat ang kanilang mga espada sa gitna ng bilog upang sila ay magkakapatong ng espada sa dulo. Ginagawa nitong hugis rosas ang mga espada, na sinasabi niya na sa kanyang bansa ay tinatawag na sword rose. Ito ay simbolo ng kanilang pagsasama sa kasalukuyan. Kahit na hindi sila manatiling magkaibigan magpakailanman, ang Sword Rose ay hindi kailanman masisira ng anumang bagay. Hiniling niya na pangalanan ang grupong Sword Roses. Lahat sila ay sumang-ayon at nagiging sentimental na sila ay napahiya at namula. Sinabi ni Micaela na tulad ng mga bulaklak, na tumutubo ng walang takot na masawi balang araw, gagawin din ito ng grupo at ibinalita na ang grupo ay tatawaging Sword Roses. Gusto ito ni Olivia, at gusto niyang maitatak sa kanyang isipan ang imahe ng sandaling iyon upang hindi niya ito makalimutan. Pagkaraan ng ilang oras, natagpuan ng grupo at ng iba pang mga mag-aaral ang kanilang sarili sa isang kagubatan, kung saan sila ay nahaharap sa mga halimaw na chimera. Nagpasya silang tumakas ngunit si Peter, kasama ang dalawa pang estudyante, sina George at Fianca, ay nahulog habang tumatakbo at nahawakan ng halimaw. Sinubukan ni Olivia na hawakan ang kamay ni Peter at palayain siya ngunit sinubukan din siyang hawakan ng halimaw, kaya pinigilan siya ni Micaela at hinayaan si Peter na madala.
Habang sinasabihan ng ibang mga estudyante na bumalik sa kanilang mga dorm, tumakbo si Olivia para ipaalam sa mga guro ang nangyari. Nalaman niya na may mga ulat ng parehong bagay na nangyayari sa iba pang mga mag-aaral. Napagpasyahan ng mga guro na ang dahilan ay natupok si Ophelia ng spell at dinudukot ang mga estudyante. Ipinaalala nito kay Olivia ang panahong sinabihan siya ni Ophelia na manatili sa paaralan at huwag makipagsapalaran sa labas, lalo na sa susunod na mga buwan. Sinisikap ni Ophelia na maging kalmado sa kanyang pagawaan. Ikinulong niya ang mga estudyanteng kinuha niya, ngunit hindi pa niya sila sinasaktan. Naghahanda ang Student Body Council na harapin si Ophelia at ibalik ang mga estudyante, ngunit sinisisi din nila ang kanilang sarili sa ginawa ni Ophelia at natupok siya ng spell. Nag-aalala si Olivia at ang kanyang mga kaibigan kay Peter, dahil lumipas ang mga araw at hindi pa siya bumabalik. Lalong nagagalit si Guy dahil parang walang ginagawa ang Student Council. Ang iba ay nagsasabi sa kanya na huminahon dahil ang pagiging emosyonal ay hindi makakatulong, ngunit gayon din ang nakaupo lamang at naghihintay. Sinabi sa kanila ni Olivia na wala silang magagawa maliban sa maghintay, ngunit determinado si Guy na subukan ang isang bagay. Gusto niyang ibigay ang sarili kay Ophelia para siya na ang pumunta at magligtas para kay Peter. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Nonaka na ang mga nasawi ay hindi makakain, at ang tanging paraan upang pakainin sila ay ang mag-iwan ng isang bagay sa kanilang libingan, na nagmumungkahi na maaaring nasawi na si Peter. Nagpagalit ito kay Guy dahil hindi siya naniniwala na maaaring wala na si Peter. Sinabi sa kanya ni Nonaka na hindi siya sigurado, ngunit sa kanyang bansa, kung 10 tao ang mawawala sa digmaan, 8 sa kanila ang nasasawi. Pinipigilan siya ni Olivia na maging masyadong pesimistic na nagsasabi na ang mga kaimira ni Ophelia ay idinisenyo upang buhayin ang mga tao, kaya malamang nabuhay pa ito. Nagtataka si Kathy kung ano ang maaaring gawin ni Ophelia kay Peter, ngunit walang nakakaalam. Nagpasya si Micaela na pumunta sa susunod na klase, dahil ang pag-upo roon at pagtatalo tungkol sa hindi nila alam ay hindi makakatulong sa sinuman. Mamaya, pumunta si Olivia para makipagkita kina Glenn at Shalimar. Hiniling niya sa kanila na tulungan silang iligtas si Peter, at sinabi nila sa kanya na sasama sila sa Student Council para hanapin ang pugad ni Ophelia, na matatagpuan sa 3 layer ng labyrinth. Magiging mahirap hanapin ang lugar at hindi pa nila magagamit ang tulong ng kanilang mga kasama, ngunit ipinangako nilang susubukan nilang hanapin siya. Pumunta si Kathy para humingi ng tulong kay Gary, ngunit tumanggi siyang tulungan siya sa ngayon dahil kailangang maghintay ng 8 araw ang mga guro bago sila makilahok. Hindi kasi pwedeng tulungan ng mga guro ang mga estudyante agad sa gulo. Kailangang pangalagaan ng mga estudyante ang kanilang sarili. Nakipagkita si Micaela kay Olivia at sinabi sa kanya na pumunta siya para humingi ng tulong sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na kung hindi niya mapoprotektahan ang kanyang mga kaibigan, mawawala sila sa kanya sa sandaling makuha niya sila. Ito ang nagpasya sa kanya na pumunta sa labyrinth, at gusto niyang sabihin ito sa kanya bago siya pumunta doon. Tutol si Olivia sa ideya dahil maaari siyang masawi doon, ngunit determinado si Micaela. Sinabi niya sa kanya na nang mahawakan ng mga kaimira si Peter, mabilis niyang napagtanto na hindi nila siya tatapusin at gusto niyang mabuhay ang iba sa kanila sa pamamagitan ng hindi paghabol sa mga kaimira. Nakiusap siya kay Olivia na pakawalan siya dahil hindi na niya kayang harapin muli si Peter. Nagpasya si Olivia na sasama siya sa kanya, ngunit tumanggi siya. Kapag nalaman ng iba na pupunta silang dalawa, susunod din sila sa likod. Nagpakita si Mika, natatakpan ng kanyang buhok ang kaliwang mata, at sinabi sa kanila na ang ginagawa lang nila ay pagpapasya kung masasawi ang isa or pareho sa kanila. Hiniling niya na makipag-usap sa kanila sa greenhouse kasama si Kathy. Hindi maintindihan ni Olivia kung bakit ipinagkakatiwala ni Kathy ang kanyang sarili kay Mika, ngunit sinabi ni Kathy na kung iyon ang kinakailangan upang mailigtas ang kanyang kaibigan, gagawin niya ito. Pinupuri sila ni Mika para sa kanilang pagkakaibigan, na handa silang isakripisyo ang kanilang sarili upang iligtas ang isa't isa. Hiniling ni Olivia na bawiin ang alok na ginawa ni Kathy kay Mika dahil hindi man lang siya kumonsulta sa kanyang mga kaibigan. Tinanong niya si Mika kung ano ang posibilidad na mabuhay si Peter sa mga kamay ni Ophelia, dahil sina Mika at Ophelia ay pareho ng taon.
Sinabi sa kanya ni Mika na alam niya kung anong uri ng tao si Ophelia at kung ano ang nangyayari sa kanya sa ngayon, at dahil alam niya kung anong uri ng tao si Peter, tinatansya niya na mayroon lamang itong 20% na pagkakataong mabuhay. Ang dahilan ay dahil gagawin ni Ophelia ang lahat para sa kanyang pagsasaliksik, ngunit ang kanyang ginagawa ay nangangailangan ng oras kung kaya't may pagkakataon pa na mabuhay si Peter. Gayunpaman, maaaring dagdagan ni Olivia at ng kanyang mga kaibigan ang mga pagkakataon kung may gagawin sila. Tinanong ni Olivia kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit iniiba niya ang paksa. Pinag-uusapan niya kung paano umabot sa dead end ang kanyang pananaliksik mula nang mawala si Daryl. Gusto niyang tulungan siya ni Kathy dahil pareho silang may interes sa interspecies na komunikasyon. Gusto niyang sumali si Kathy sa kanyang pananaliksik dahil siya ang naging susi sa pagbibigay ng katalinuhan sa troll na minsan niyang nakatagpo. Iminungkahi ni Mika na sanayin niya ang mga estudyante. Kahit na si Ophelia ay mas malakas kaysa sa kanya, hindi nila magagawang makipaglaban ng direkta sa kanya at manalo, ngunit maaari nilang pahinain siya at iligtas si Peter. Hahanapin ni Mika ang kanyang pugad at dadalhin sila doon. Pagkatapos ng lahat, gusto niyang maging research partner niya si Kathy. Agad namang tinanggap ni Kathy ang alok. Sinabi niya kina Olivia at Micaela na hindi niya hahayaang tanggihan siya dahil hindi naman masyadong masama ang deal. Gayunpaman, hindi nagtitiwala si Olivia kay Mika. Sa palagay niya ay may tinatago siya at sinabi niya na ang pag-alam kung ano ang kanyang itinatago ay bahagi ng deal. Nakiusap si Kathy sa dalawa na tanggapin ang deal. Sa huli, tinatanggap nila ang deal at dinala ang lahat kay Mika. Ginagamit nila ang kanyang portal upang pumunta sa labyrinth ngunit nanatili sina Kathy at Guy. Si Kathy ay may tungkulin sa pag-aalaga sa isang kamay, na makakatulong sa kanyang ma-access ang mga tala sa pananaliksik ni Mika kung hindi makakabalik si Mika. Tinanggap ito ni Kathy at umalis na ang grupo. Nagising si Peter sa langga ni Ophelia, at nagsimulang magpanik nang makita niya ang iba pang mga estudyante na natutulog na may mga galamay na nakapulupot sa kanilang mga leeg. Nagkunwari siyang tulog nang dumating si Ophelia para sabihin sa kanila na ituloy ang pagtulog, at sa huli ay magiging isang masamang panaginip lang ang lahat. Bago umalis, nakarating ang grupo sa labyrinth at sinabi ni Mika sa kanila ang tungkol sa angkan ni Ophelia na ang mga ninuno ay sakyabay. Ginagawa nitong may kakayahang paghaluin ang mga kalikasan ng iba't ibang uri ng hayop sa loob ng sinapupunan, at kapanganakan ng offspring. Nais nilang lumikha ng perpektong anyo ng buhay para sa maraming henerasyon, ngunit nabigo sila, na naging dahilan upang sila ay unti-unting nawala. Ngayon ginagamit nila ang kanilang mga sinapupunan upang lumikha ng mga sintetikong beast upang magsagawa ng iba't ibang mga gawain para sa kanila. Kamakailan, ginawa ni Ophelia ang mga chimera na ginamit niya para dukotin ang mga estudyante at nangangailangan iyon ng maraming mana. Kaya kinuha niya ang mga estudyante, dahil gusto niyang i-squeeze ang mana sa kanila para makalikha ng mas maraming chimeras or mas masasamang bagay. Tinanong ni Micaela kung masasaktan ba ang mga estudyante, ngunit sinabi ni Mika na dapat ay pinatulog sila ni Ophelia para wala silang maramdaman. Manghihina sila sa oras na maubos ang kanilang sigla. Nang tanungin ni Micaela kung ano ang ibig sabihin ng sigla, ipinaliwanag ni Mika na inaalis ni Ophelia ang vitality dahil kailangan lang niya ng mana ng lalaki. Nag-aalala ang grupo at ipinahayag ni Nonaka kay Mika na si Peter ay isang reversee. Ayaw ni Olivia na ibunyag niya ang impormasyong ito, ngunit pinagtatalunan niya na si Mika ay isang kaalyado at itinaya ang kanyang buhay upang tulungan sila. Habang patuloy sila sa paglalakad, tinanong ng grupo si Mika kung ano ang gagawin ni Ophelia kay Peter kapag nalaman niyang reversee ito. Tumugon si Mika na may inis nito si Ophelia dahil makikita niya ito bilang isang hadlang at sasaktan siya, kaya kailangan nilang magmadali upang mailigtas siya sa oras. Nakarating sila sa isang lugar kung saan nakakita sila ng chimera na nakaharang sa kanilang daan patungo sa pangalawang layer. Sinabi ni Mika sa mga mag-aaral na kailangan nilang maging 3 taon upang matalo ito dahil wala ito sa kanilang liga, kaya nagpasya siyang harapin ito, na sinasabi sa kanila na manood at matuto. Sinusugod ni Mika ang nilalang, at binibigyan ang mga mag-aaral ng mga aralin kung ano ang gagawin sa susunod na maharap sila sa parehong sitwasyon. Una, kailangan nilang maunawaan ang kahinaan ng halimaw. Ang chimera ay bulag at ginagamit ang mga galamay nito upang mahanap at madama ang mga bagay tulad ng mga pangaakit na nilikha niya, na maaaring maging banta dito.
Pangalawa, kapag nag-aaway ang mga estudyante, kailangan nilang tiyakin na mapapahina nila ang halimaw bago nila ilabas ang lahat ng kanilang kakayahan, ngunit sa parehong oras, dapat nilang siguraduhin na hindi nila hihilahin ang laban ng masyadong mahaba. Pangatlo, kailangan nilang lumaban na may planong nasa isip na magdadala sa kanila sa huling pag-atake na magwawakas sa laban. Gayunpaman, kailangan nilang mag-ingat dahil ang mga Chimera ay hindi mahihina at kahit nasa pagiging bulag, maaari pa rin nilang sabihin kung ano ang isang banta at kung ano ang hindi. Sinabi ito ni Mika nang huminto siya sa pagmamadali sa halimaw, at paglalakad na kasing simple ng mga decoy na nilikha niya. Ipinaliwanag niya na nakilala ng Chimera ang pattern ng paggalaw na ginawa ng mga decoy, na ginagaya niya upang lokohin ang Chimera. Hindi siya inaatake ng Chimera dahil sa tingin nito ay hindi siya isang banta na nagpapahintulot sa kanya na lumapit dito at ihatid ang kanyang pangwasak na atake. Ang mga estudyante ay humanga dahil ginawa niyang madali ito. Sinabi niya sa kanila na maaaring mukhang madali, ngunit ang paggawa ng lahat ng mga hakbang sa kanilang sarili, nang walang tulong ng isa't isa, ay ang mahirap na bahagi. Kailangan nilang magtulungan para magawa ito. Pinili ni Nanaka na gawin ang huling hakbang, na magdadala sa pagtatapos sa Chimera. Hinihikayat niya ang iba na subukan ang kanilang makakaya dahil nagkatrabaho sila noon at nanalo sila. Pumayag naman si Mika dahil kung hindi sila nanalo noon, hindi niya sana sinubukang tulungan sila. Sinabi ni Mikaela kay Nanaka na ihinto ang pagsisikap na maging isa na naglalagay sa kanyang sarili sa panganib para sa iba. Gagawin nila ang lahat ng tatlong hakbang ng magkakasama, at naiintindihan ito ni Nanaka, na sinasabi kay Mikaela na susubukan niya ang kanyang makakaya upang mag-isip ng mas mabuti sa hinaharap. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Mika na papasok sila sa pangalawang layer ng labyrinth na isang kagubatan. Nakarating sila doon at lumakad ng napakatagal hanggang sa makarating sila sa isang kuweba. Sa kuweba, nagpapahinga sila, at habang natutulog ang iba, umupo sa paligid ng apoy sina Mika at Olivia. Hindi makatulog si Olivia dahil nag-aalala siya kay Peter. Tinanong siya ni Mika kung bakit nila itinataya ang kanilang buhay para kay Peter, kahit na hindi pa nila ito katagal nakilala. Sinabi sa kanya ni Olivia ang tungkol sa unang pagkakataon na nakilala niya si Peter, at ang iba pa sa seremonya ng pasukan. Noong nagkaproblema si Kathy, lahat sila ay nagsama-sama para tumulong na iligtas ang kanyang buhay. Sinabi niya na si Peter ay hindi mahiwaga at malamang na natakot sa sitwasyon, ngunit hindi siya tumakas kahit na iyon ay magiging maayos. Tinulungan niya silang iligtas si Kathy, at ngayon gusto nilang tumulong na iligtas din siya nang hindi to matakas. Iniisip ni Mika na ito ay isang magandang bagay para sa kanilang pagkakaibigan. Gusto niya ito ngunit hindi siya interesado sa alinman dito, at kay Olivia lang siya interesado. Hindi niya maintindihan kung gaano siya katamtamang mage pero pareho pa rin kina Nanaka at Mikaela. Parehong ipinanganak ang dalawang babae sa mga pambihirang lugar or pamilya, habang si Olivia ay isa pang estudyante na walang espesyal na talento. Iniisip niya na maaaring may nangyari sa kanyang nakaraan upang mapunan ang kakulangan nito sa talento, na naghatid sa kanya kung nasaan siya ngayon. Naging maingat si Olivia kay Mika, ngunit sinabi niya na hindi niya itatanong kung ano ang nangyari sa kanya. Mas nag-aalala lang siya para sa kanya kaysa sa iba. Kinabukasan, naghahanda silang lahat na pumunta sa ikatlong layer sa pamamagitan ng pagsakay sa bangka at paglalakbay sa isang lawa. Telepathically sinabi ni Olivia kay Katrina, na sumusunod sa kanila mula noon, na bumalik sa ibabaw dahil dumadaan siya ngayon sa isang lawa. Naiintindihan ito ni Katrina, habang pinapanood siyang naghahanda para umalis. Binibigyan ni Mika ang grupo ng isa pang aralin bago sila umalis. Ipinakita niya sa kanila ang lake walk na nagpapahintulot sa kanya na maglakad sa tubig. Ipinaliwanag niya na ang pamamaraan ay nangangailangan ng karunungan sa lahat ng mga pangunahing elemento ng espesyal na mahika. Hiniling niya kay Mikaela at Olivia na subukan ito dahil alam nila ang tungkol dito. Iniisip ni Olivia na hindi niya ito magagawa dahil sinabi sa kanya na ang mga unang taon ay hindi pa sapat para magamit ito, ngunit sinabihan sila ni Mika na subukan ito kahit na mabaigo sila. Nang mag-alinlangan sina Olivia at Mikaela, nagmamadali si Nanaka na subukan muna, ngunit lumubog siya sa ilalim at nabalisa dahil hindi niya ito maisip na gawin. Sumunod na pumasok si Olivia at iniisip kung paano niya ibubuhos ang kanyang mana sa ibabaw ng tubig, at ipamahagi ang kanyang timbang ng pantay-pantay sa kanyang magkabilang binti.
Gumagana ito, at kaya niyang tumayo sa tubig. Sinabihan siya ni Mika na maglakad ngayon, at naaalala niya ang kanyang ina na nagpapadula sa ibabaw ng tubig na parang nag-i-skating sa yelo. Sinabi niya sa kanya na magagawa rin niya ito balang araw. Si Olivia ay gumagamit ng parehong pamamaraan na ginamit ng kanyang ina at dumaldad sa tubig, na humahanga sa kanyang mga kaibigan. Hiniling niya kay Nanaka na samahan siya, at nagawa niya, sa wakas ay nakatayo sa tubig at nakalakad din dito. Si Mika ay nagudyok kay Mikaela na sumali rin sa kanila, at matagumpay niyang nagawa ito. Dahil dito, naramdaman ni Mika na responsable siya para sa kanilang buhay at nais na makabalik sila ng ligtas. Pagkatapos nilang sumakay sa bangka at maglakbay sa lawa, tinalakay nila ang spell na ginamit ni Mika upang lumikha ng hangin sa paligid ng mga layag ng bangka upang ilipat ito ng naaayon. Ngunit sa sandaling iyon, nakakita sila ng mga kalansay na labi ng mga hayop na nakolekta ni Cedric. Nagpakita siya at agad na hineranggan ang kanilang daan, na pinahinto ni Mika ang bangka bago sila bumangga sa kanya. Nagtanong siya kung bakit sila naruroon, at nang sabihin sa kanya ni Mika, siya ay nagalit. Sinabi niya sa kanila na kung gusto nilang masawi, dapat niyang tapusin ang mga ito upang magamit niya ang kanilang mga bangkay sa kanyang pananaliksik. Ang mga estudyante ay nataranta at sinubukang bumunot ng kanilang mga espada, ngunit hiniling ni Mikaela na makipagtulungan sa kanya. Sinabi niya na wala siyang dahilan upang maging naruroon sa ikatlong layer din, kaya dapat na naroon siya upang maging unang makakuha ng mga resulta ng pananaliksik ni Ophelia. Gayunpaman, itinanggi ito ni Cedric. Wala siyang interes sa research ni Ophelia. Ipinapalagay ni Mika na siya ang huling nakakita sa kanya ng buhay, ngunit itinanggi rin ito ni Cedric. Sinabi niya na naroon siya para dumalo sa libing ni Ophelia. Tinanong siya ni Mika kung bakit siya nagkakagulo kung naroon lang siya para dumalo sa isang libing. Tinanong niya ito habang naghahanda siya ng isang spell sa kanyang likuran, na napansin ni Olivia. Ngunit hindi niya ginagamit ang spell dahil may lalabas na water chimera mula sa tubig, at inaatake ang halimaw ni Cedric. Nagpanggap si Mika na gustong makipaglaban sa chimera ngunit muling pinaandar ang wind spell at umalis sa eksena, naiwan si Cedric upang harapin ang chimera ng mag-isa. Nang maglaon nang maging kalmado na ang lahat, pinasalamatan ni Mika si Mikaela sa pagbibigay sa kanila ng oras. Tinanong ni Nanaka si Olivia kung ano ang ibig sabihin ni Mika nang tanungin niya kung gusto ni Cedric na maging huling bisita ni Ophelia. Sinabi sa kanya ni Olivia na kapag ang isang tao ay natupok ng spell, isang tao ang pinapayagang bisitahin sila upang masaksihan ang kanilang kasawian. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at nakarating sa isla kung saan naroon si Ophelia at iniligtas si Peter. Maya-maya ay nagising si Peter at nakitang iniligtas siya ng kanyang mga kaibigan. Nagmamadaling niyakap siya ni Olivia, at sinabi sa kanya na mahusay ang ginawa niya sa pamamagitan ng pananatilang buhay. Naging emosyonal at umiiyak si Peter. Tinanong nila siya kung paano siya nakatakas, at sinabi niya sa kanila ang kwento. Noong nasa workshop pa lang siya ni Ophelia, nagising si George at nagsimula silang mag-usap. Napag-isip-isip ni George na nagbagong babae si Peter dahil hindi siya naapektuhan ng pabango ni Ophelia. Hiniling sa kanya ni Peter na tulungan siyang makatakas, ngunit pinigilan siya ni George na magsalita ng masyadong malakas dahil kapag nalaman ni Ophelia ang kanyang pagkakakilanlan, tatapusin siya nito. Sinabi niya kay Peter na ang sitwasyon ay maaaring samantalahin, bagaman. Hiniwa niya ang sarili sa tiyan at pinasok ang kamay sa loob na ikinatakot ni Peter. Naglabas siya ng 3 orbs na isang paputok, usok, at distress orbs na ibinigay niya kay Peter para gamitin at lumabas sa lugar. Maaari rin niyang gamitin ang mga ito para humingi ng tulong. Matapos hintayin na umalis si Ophelia sa pagawaan, sinabi ni George kay Peter na ipinagkakatiwala niya sa kanya ang kanyang buhay at tinanong ang kanyang pangalan. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na naramdaman ni George ang presensya ni Ophelia sa workshop at sinabihan si Peter na maghanda upang may sagawa ang kanilang plano. Ginamit ni Peter ang explosive orb para sirain ang holen na kanilang kinaroroonan, at ginamit ang smoke orb para makalayo sa mga chimera ni Ophelia na nagbabantay sa lugar. Nakahanap siya ng paraan palabas ng lugar at ginamit ang distress orb para gumawa ng senyales para may makahanap sa kanya. Gayunpaman, habang ginagawa iyon, nahulog siya sa lupa, na dahan-dahan siyang sinipsip. Sinimulan niyang isipin ang tungkol sa kanyang mga kaibigan at kung paanong ayaw niyang masawi doon. Sa kabutihang palad, natagpuan siya ng kanyang mga kaibigan na nagligtas sa kanya.
Sa sandaling iyon, nagpakita si Ophelia sa harap nila at naglabas ng kutsilyo para labanan sila. Tinanong niya si Mika kung ano ang ginagawa niya doon, at sinabi sa kanya ni Mika na gusto lang niyang tulungan ang kanyang mga underclassmen na iligtas ang kanilang mga kaibigan. Ipinaliwanag niya na wala sila roon para gamblein ang kanyang ginagawa at humiling na palayain sila, ngunit sinabi sa kanya ni Ophelia na hindi na siya tao at hindi na siya madadami dahil narating na niya ang rurok ng mahika ng kanyang angkan. Nagsimula siyang magsabi ng incantation, at sinabi ni Mika sa grupo na simulan ang pag-atake sa kanya bago niya matapos ang kanyang spell. Gayunpaman, kahit na pinagsama ang kanilang mga pagsisikap, wala silang magagawa kay Ophelia dahil ipinagtatanggol siya ng kanyang mga galami habang patuloy siyang nagsiset up ng kanyang spell. Nasaksihan ni Glenn at Shalimar ang spell ni Ophelia na na-activate mula sa malayo, na lumikha ng isang malaking simboryo sa paligid niya at sa iba pa, na naging dahilan upang mag-alala si Shalimar para kay Olivia. Habang ang spell ay patuloy na bumabalot sa buong lugar, ang mga galami ni Ophelia ay patuloy na lumalaban sa mga estudyante. Matapos makumplito ang kanyang spell, ang simboryo ay ganap na naputol mula sa labas ng mundo. Ito ay isang engranding lugar na siyang pinakamaganda at pinakakahanga-hangang magic fit na nakamit ng isang taong gumagamit ng isang magic. Humanga si Mika na nagawang makamit ni Ophelia ang engranding lugar sa murang edad kahit na natupok ng spell. May lumabas na dalawa pang estudyante, isa sa kanila ang kamag-anak ni Micaela na nagngangalang Stacy, at ang isa ay si Lina. Pumunta sila doon para iligtas si Fianca, ang attendant ni Stacy. Sinabi ni Mika sa kanilang lahat na sila ay kasalukuyang nasa loob ng sinapupunan ni Ophelia, at tinanggihan niya ang ideya ng paglikha ng isang bagong anyo ng buhay. Sa halip, kumuha siya ng isa pang ideya, na lumikha ng walang katapusang mga chimera. Hindi na sila makakaalis sa lugar maliban kung aalisin ni Ophelia ang spell or masawi. Humanda ang mga estudyante, at sinabihan sila ni Mika na pumasok sa kanilang tunay na anyo upang gamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Hiniling niya kay Lina na lagyan sila ng hadlang, kahit na sinabi ni Lina na hindi siya kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Pagdating sa loob ng barrier, sinabi ni Olivia sa kanila na sina Micaela at Mika ang susi sa kanilang pag-atake gamit ang kanilang firepower, at ang iba sa kanila ay kailangang tiyakin na si Ophelia or ang kanyang mga chimera ay hindi lalapit sa kanila. Sumang-ayon silang lahat, at ginagamit ni Micaela at Mika ang kanilang mahika sa apoy upang salakayin ang ilan sa mga chimera, na nagpapasaya kay Ophelia. Napunta si Mika upang tuyain at kutsain si Ophelia tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi niya sa kanya na ang dahilan kung bakit siya tumatanggi na masawi ngayon, ay dahil sinusubukan niyang kumapit sa buhay dahil sa kanyang unang pag-ibig. Inihambing niya siya sa isang ahas na umibig sa isang unicorn dahil nagustuhan niya si Irving. Nagpapagalit ito kay Ophelia, na sumisigaw na tumahimik siya. Pero ipinagpatuloy ni Mika na kahit na nagkatuloyan sila ni Irving, nanakawin na lang niya ang binhi nito at hinding-hindi na siya mamahalin dahil ganoon siyang klase ng tao. Lalo itong nagpagalit kay Ophelia. Ipinadala niya ang kanyang mga chimera upang sundan si Mika, ngunit sinunog ni Mika at Micaela ang lahat ng mga chimera. Sinubukan ni Mika na lumapit kay Ophelia, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Ophelia gamit ang isa sa kanyang mga galame. Dahil sa paggalaw ay napakita sa buhok ni Mika ang kanyang kaliwang mata, at nakipag-eye contact si Ophelia sa kanya. Ito ay nagiging dahilan upang siya ay maging bato. Natutuwa si Mika na makitang tao pa rin si Ophelia at apektado ng kanyang mata, ngunit pinutol ni Ophelia ang spell, na inihayag na hindi na gumagana sa kanya ang magic. Hinigpitan niya ang mga galame sa katawan ni Mika, na nagdulot ng kanyang sakit habang nagsisimula siyang mag-alala tungkol sa ibang mga estudyante. Kahit na nasa pinakamasamang kalagayan si Mika, patuloy niyang tinutuya si Ophelia tungkol sa paggamit ng pinakamataas na tagumpay sa mahika, ngunit pinanghahawakan pa rin ang nakaraan na parang inosente siya. Dahil dito, nagpa siya si Ophelia na tapusin siya minsan at para sa lahat. Sumigaw siya na wala silang alam tungkol sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating sina Irving at Carla sa labas ng grand area at tinanong si Ophelia kung nasaan ang mga estudyanteng dinukot niya. Inilabas ni Ophelia ang ilan sa kanila at sinabi sa kanila na hindi na niya kailangan ang mga ito. Bago siya makaalis, pinigilan siya ni Irving at hiniling sa kanya na bumunot ng kanyang espada dahil hindi niya ito basta-basta pakakawalan. Sa loob ng grand area, ang mga chimera ni Ophelia ay nagsimulang mawalan ng kapangyarihan at lumayo sa mga estudyante.
Hiniling ni Olivia sa mga estudyante na gumawa ng distraction, habang sinusubukan ni Nanaka na makalapit kay Ophelia at tapusin siya. Sumang-ayon silang lahat, sumakay sa kanilang mga walles at pinupuntirya ang mga Chimera. Ang mga Chimera ay umatake pabalik, at ang ilan sa mga estudyante ay nahuhulog sa kanilang mga walles. Sinubukan ni Olivia na huwag mahulog, ngunit sa huli ay nahulog din siya. Sinisigawan niya si Nanaka na tumungo kay Ophelia. Ginawa ni Nanaka ang sinabi, at habang iniindayog niya ang kanyang espada kay Ophelia, nakita niya itong umiiyak na dahilan para mag-alinlangan siya. Pagkatapos ay tinamaan siya ng isa sa mga galamay ni Ophelia, at nahulog siya sa lupa. Lumapit si Olivia sa kanya, at humingi ng paumanhin si Nanaka sa pag-aalangin. Sinabi niya sa kanya na si Ophelia ay isang babae lamang, at hindi niya kayang tapusin ang isang umiiyak na babae. Inaalo siya ni Olivia, at bumangon silang lahat para muling labanan ang mga Chimera. Humingi ng paumanhin si Micaela kay Peter sa hindi pag-iligtas sa kanya, ngunit bumangon si Peter at tumayo habang hawak ang kanyang espada, handang lumaban din, kaya umaasa si Micaela. Patuloy na umiiyak si Ophelia sa lahat ng pinagsisisihan niya at kung gaano siya kalungkot. Nais niyang wala siyang pangalan dahil kung hindi siya ipinanganak na isang Salvadori, siya ay isang bagay na higit pa sa isang sinapupunan. Namimiss niya ang mga panahong nakatrabaho niya ng maayos si Irving at ang iba pa. Dahil sa kung sino siya, napagtanto niya kung gaano kay takat ang umibig. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng pagkanta, at nagsimulang masira ang grand area. Nagpakita sina Irving at Carla. Lumapit sila kay Ophelia at humingi ng paumanhin sa paghihintay sa kanya, na ikinatutuwa niyang makita sila. Lalong lumalapit si Carla, ngunit ayaw ni Ophelia sa kanya dahil patuloy siyang tinatamaan ng kanyang mga galamay. Gayunpaman, hinahayaan lang ito ni Carla. Tumakbo si Olivia sa kanila, nag-aalala kay Carla, ngunit pinigilan siya ni Irving dahil si Carla lang ang makakagawa nito. Sinabi ni Carla kay Ophelia na huwag magmadali habang inaalis niya ang kanyang kwintas, at itinapon ito sa hangin. Ang kwintas ay kumikinang, at kapag ito ay tumama sa mga dingding ng malaking lugar, ang simboryo ay nagsimulang gumuho, at siya ay patuloy na kumakanta. Tinanong ni Olivia si Irving kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ni Irving na nagkaroon ng kasunduan ang mga pamilya ni na Ophelia at Carla, at ipinadala si Carla upang makasama si Ophelia kung sakaling maubusan siya ng spell. Nagawa ni Carla na basagin ang grand area sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-awit ng kanyang kanta, na nag-freeze sa oras. Naisip ni Olivia na si Carla ay isang caster, kaya naman mataas ang tono ng boses niya. Ang kanyang kanta ay lumalaban sa anumang magic na umiiral na ginagawang perpekto siya para kay Ophelia. Patuloy na kumakanta si Carla habang naglalakad patungo kay Ophelia, na patuloy na lumalaban at humihiling sa kanya na lumayo. Naaalala ni Ophelia ang panahon noong bata pa sila, at nangako si Carla na lagi siyang papaligayahin. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya, humihingi ng paumanhin sa hindi pagtupad sa kanyang pangako. Patuloy na umiiyak si Ophelia, at sinabi sa kanya ni Carla na mahal niya siya magpakailanman. Tumugon si Ophelia na napupuot siya sa kanya at niyakap siya pabalik na naging dahilan upang magsimulang mawala ang spell sa kanilang paligid. Nagiging emosyonal si Irving sa nakikita. Nagpaalam siya sa kanyang matalik na kaibigan, at sinabi din iyon ni Carla ngunit sa isip lamang niya. Habang naaalis ang spell, magkapit kamay sina Ophelia at Carla at nawala ng magkasama. Ibinalik ang mga estudyante sa labyrinth, at nakatagpo ni Olivia sina Glenn at Shalimar na nag-aalala sa kanya. Ang lahat ng mga mag-aaral ay bumalik sa ibabaw, kung saan sila nakikipagkita sa kanilang mga kaibigan at guro. Masaya si Kathy na makita si Peter, at muling nakipagkita si Fianca kina Lina at Stacy. Ang lahat ng iba pang mga estudyante ay nakahinga ng maluwag nang makita ang mga dinukot, at si George ay kabilang sa kanila. Binuo ni Olivia at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang espada na rosas upang sumimbolo muli ng lakas ng kanilang pagkakaibigan. Iniisip ni Olivia na ang wakas na nangyari kay Ophelia ay mas maganda kesa sa kanyang naisip. Sa pagbabalik ng magkakaibigan sa kani-kanilang dorm, nakasalubong nila ang mga guro sa daan at yumuko bilang paggalang or takot habang dumadaan ang mga guro. Inamin ni Olivia na walang saysay na isipin kung ano ang kanyang katapusan dahil alam niya kung saan siya patungo. Nawala ang kanyang ngiti kapag dumaan na ang lahat ng mga guro, dahil kaya lang niyang magpanggap ng matagal bago dumating ang oras ng kanilang kasawian.